So, what's up mga kabitak? So, ngayong araw, tuturo pala sa inyo kung anong purpose nitong ating outdoor setup. So, itong outdoor setup natin is ito yung nursery and pwede na rin siyang grow out pan. So, ito nga pala outdoor setup na to is hybrid pan. So, kung makita nyo dito sa isang ating outdoor setup na naka-drain, ayan, lupa siya. Pero sa ilalim niyan is semento. So naglagay lang tayo ng lupa, pero naka-semento yan at naka-waterproofing. Tapos kung makita nyo, meron siyang mga water plant, meron siyang azolla, water lettuce, kangkong, and water lily. So mapansin nyo, wala siyang bubong, pero indoor setup natin meron bubong. So kaya siya tinawag na outdoor setup. Ngayon, dito gagana ang outdoor setup natin pag ganito ang panahon, pag bumabagyo. Ayan, kung mapapansin nyo, sa panahon ngayon maraming namang problemang crayfish breeder. So yung iba, problema nila pH level, iba naman napupuno yung ano nila, yung trapal pond, then nasisira ganyan. So sa atin, sa ating outdoor setup na concrete pond is wala tayong problema. So kahit mag-uulan yan, mapunta yung tubig dito, wala tayong problema dahil meron tayong overflow na nandoon. So pamaya papakita natin yan. Then ang nangyayari is yung pH level, instead na bumaba siya, na-maintain niya kahit bumuhos yung ulan. Na-maintain niya dahil parang naka-natural habitat sila. So makita nyo sa mga earthen pan, ganito rin setup, kahit umulan okay lang dahil na-maintain ng ating mga halaman and yung sa lupa yung pH level. So hindi naging acidic ang tubig natin, so nakabalance lang yan. Ayun ang purpose ng outdoor setup. So kung wala kayong papagawa ng ng bubong ganyan, mag-outdoor setup na lang kayo, tapos ganito yung gawin nyo. Concrete, then may maglalagay lang ng lupa, tapos mga water plants. So ayun, makita nyo sobrang healthy ng mga ating krillings dito. And nagpakain ako ni ayan, ayan sila. So dito around 3,000 to 5,000 estimate ko lang pero di ko kasi nakikita dahil ayun lang yung niya, yung cons niya. Hindi natin nakikita kung gaano sila karami ganyan dahil sobrang sukal nito natin. Dumadami din kasi yung azolla, water lettuce, kangkong, tsaka water lily natin, kaya kumakapal yung vegetation dito sa ating pond. Ay lang yung cons niya, pero kung sa mga naman, mga positive na niya talagang, ayun, tulad ng kahit mag-ulan, umaraw, umulan, alam problema sa water parameters kasi parang naka-natural habitat lang sila. So tapos yung sa pag-grow din nila, ayun, mas mabilis sila lumaki. Ayun yung napapansin ko pag naka hybrid setup tayo. Pag naka outdoor setup tayo, mas mabilis sila lumaki dahil parang nga silang nasa natural habitat. Bukod sa mga bibigyan natin pagkain, is nakakain din sila ng mga vegetation dyan, tulad ng mga azolla, ayan, mga nabubulok na kinakain din nila yan. So yung pagkain nila is continuous, kaya sobrang bilis sila lumaki. So ayun lang yung aking masabi sa ating outdoor setup. So ngayon mga kabitak, papakita ko naman ngayon is yung kanyang overflow, kung paano gumagana. So ayan. So ayan pala yung overflow niya. Kung mapapansin nyo, dalawa na yan. Ayun yung drain sa ilalim, overflow ito. So pag umabot na yung level ng tubig hanggang dyan, tumatapon yung tubig niya. So ayun yung pinaka level niya yan. Pag umangat dyan, tatapon na. Tapos yung butas yan ay andito. So hindi natin problema yon na makalabas sila dahil pataas naman yung so madalang naman silang so tsaka kaya may nakaabang rin tayo dito para in case na may makalabas is makasalo sila. Pero sa case ko naman, wala pa akong nakikita lumalabas dyan. Pero lang pag nag-drain tayo, syempre may lalabas at lalabas dyan dahil nandun na siya sa pinaka ground level.
So, ayan ang ating outdoor setup mga kabitak. Ganyan. Ayun no. Ayun yung drain, ganun yung drain natin. Tapos hanggang dulo yung water level, ganyan lang. So, sa mga gustong matuto and mag-alaga ng crayfish, pwede kayong mag-farm visit sa atin. Located at Solidum Subdivision, New San Jose, Dinalapihan, Bataan. So, Bataan base tayo. Yung malalap sa atin, Pampanga, Tarlac, Zambales. Yan, pwede kayong bumisita sa atin. Para kumuha ng mga breeder and para matuto. So, sa mga kumukuha pala ng breeder sa atin is may free seminar na kayo. So, available din yung mga kraylings. Start at 20 pesos. Nag-out tayo ng mga week old hanggang breeder size. Yan. Meron tayo dito. So, ang meron pala tayong linya dito, wala tayong yung katulad ng kay Chef na Taguro lines. So, tayo syempre farmer din tayo. Kailangan meron tayong sariling linyada, parang pagmamanok lang din yan. So, ang linyada natin is BBC line o Big Blue Crayfish. So, that's our video for today mga kabitak. Kung may tanong lang kayo, comment lang kayo or message lang ako sa ating TikTok account at Bitak Crayfish Farming or sa ating official Facebook account na JMC Crayfish Bataan.